Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ng News 5. Title, Libreng Sakay. Wow, salamat naman. Umaarangkada na ang libreng sakay para sa mga pasahero sa Maynila sa gitna ng ikinasang tigil pasada ng mga transport group ngayong Huwebes, Marso 26. Piston, Manibela at isa pang grupo. Tatlong malalaking transport groups nagtigil pasada sa araw na ito. Nationwide ang alam ko. At ang response ng gobyerno, libreng sakay, which is good. Kaya lang, yung ipinakitang sakyanan, ayan o, dump truck, I don't know kung sakyanan ba ito parang garbage truck o kaya basta, dump truck o. Paano ka ngayon aakyat dyan? Example, ako, senior citizen. Mabuti pa sa akin at medyo kaya ko pa sigurong akyatin yan. E paano yung mga ibang senior citizen na medyo mas mahina ng tuhod? Paano yung mga buntis, mga bata? Paano sasakayan? Grabe oh. Oh, kaya ang people's reaction, tingnan natin ang nag-react. 34,000 ang nag-react, 30,000 ang tumatawa, 2,800 lang ang nag-like. Bakit nila tinatawanan? Kasi nga, mag-provide ka naman lang ng libreng sakay, hindi mo naman inaalala ang safety ng mga pasahero. Wala namang nakalagay na hagdan. So, basa tayo ng mga comments. Rams TV, libreng sakay pero garbage truck, di na kayo nahiya. Sa mali-malitang ninakaw, sobrang baba naman tingin nyo sa mga tao. I agree. Ang dami namang sakyanan ng gobyerno. Huwag nyo sabihin wala nang sakyanan ng gobyerno. May mga pick-up, may mga bus, may mga... Kailang mababa talaga pagtingin nila sa mga nasa laylayan. Pwede na yan, pasalamatan na nila yan, basta may dump truck. Nung unang libreng sakay, when was that? A week ago? Parang sakyanan ng mga preso naman. Sakyanan ng pulis, kailang may mga reyas-reyas. Kaya nagmukhang diretso prisuhan. Nag-viral yung something like that. Well, kami noon, nakasubok kami ng ganito, libreng sakay. Assign kami sa mga liblib na barangay. Ang mga estudyante, malayo pa yung eskwelahan. Wala namang means of transportation. Maglakad talaga yung mga ano. Kaya ang ginawa namin, yung aming 6x6 truck, matataas din ang aming 6x6 truck. Kaya lang, maporma. Mayroong bubong na ganon. Yung, alam mo na, pag army, nandyan yung patig na color. May hagdan kami. Very comfortable ang mga bata. Kasi pati mga anak ko, sumasakay din doon. Mga anak ng mga sundalo, mga civilians na rin, mas maraming sumasakay. Mula sa aming battalion headquarters, papunta doon sa eskwelahan mga 2 or 3 kilometers away. Ang daming nakikinabang na bata, tuwang-tuwang mga bata na makasakay sa 6x6 truck. Mayroon pa kaming sundalong nakadetila na mag-alalay sa mga bata pag-akyat, kompleto. Ito, I don't know. Oh, ito may naka lagay na post. Comparison. Libreng sakay ng Davao, ayan oh, mga bagong aircon buses. Yung color, blue ba? Light blue. Yan ang ginagamit sa Davao. Noong kahit wala pang krisis, meron na silang libreng sakay sa Davao. Ang Manila, PBBM admin, saka na lang ng libreng sakay, ito pa, garbage truck ba? O ito naman, kay BP Sara naman oh, Office of the Vice President, aircon buses. Last year, sige kong kabiyay sa Manila,
palagi kang makasalubong ng mga ganitong bases ng OBP. Libreng sakayan. Kaya kahit walang krisis, ang ating Vice President, ginagawa niya na yan. Komportable kang sumakay. Bago. Oh, meron bang libreng sakay ng Office of the President mismo? Wala. Siyang mas malaking pundo eh. Bakit ang OBP nakakapiranggot ang pondo makapag-provide ng libreng sakay kahit walang krisis? Ang ating Pangulo ngayon, saka lang kaisip na magbigay ng libreng sakay, garbage truck pa. So makikita mo, yung leadership talaga. Maria Sueco, I am amazed at the thoughtfulness of using dump trucks for free ride to ferry people to and from work. Hindi pa naman siguro nagkaka-shortage ng buses. Most likely, every barangay has one. Taga, dito mo makikita yung puso. Opinion ko lang ito, I might be wrong. Ang administrasyong ito hindi makarelate sa hirap ng taong bayan dahil ang Pangulo hindi niya naranasan maghirap. At saka malayo siya sa realidad. Ang ginagawa lang ng Pangulo kung ganyan may tulong, reactionary para optics, pampropaganda, pampataas lang ng ratings. Hindi katulad kay BP Sara na serbisyo talaga. Kaya makikita mo sa mga ratings ngayon, sa mga surveys, talagang panalong-panalo si BP Sara kasi marami ang nakakaramdam sa tunay na malasakit basta Duterte ang Mangulo. Kaya nakakainggit tumira sa Davao City. Kaya lang hindi na daw pwede, sabi ng mga taga Davao, masyado na daw masikip, hindi na pwedeng lumipat tayo doon. Kaya mga kaibigan, salamat sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo po natin sa channel na ito is pantulong po natin sa tribo. Namimigay tayo ng mga libreng yero at pako para naman makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Karon mo na ni ang atop sa tagaan na Mugyero. Mga dagko na ang buslot sa iyang balay. So kaulanan na gyud. Pambutangan ng og sisglo. Kapaliman. Pamisuran sa mga buslot. Pupasoon ang aray ng buslot doon. So mo na ni ang yero nga among gihatag para mapulian to ang ilang atop ng mga buslot na. O karon humanagid sa pag-atop. So napulihan na gyud tong mga bosloton nga ilang atop. Salamat sa Ginoo nga napulihan ang among sen sa naghatag. Salamat sa nagtabang nga napulihan ang among atop nga dili na mimuulanan. Oo. Salamat gid kaayo sa Ginoo. Ante pila na to ka tuig ang inyong balay nga inadto na ang itsura nga nabuslot na gyud. 15 na katuig, 15 na ka tuig. dugay na kayo. So nga naman ante sulod sa 15 na ka tuig wala gyud mo nakapuli og atop.
Kay naaya mong gipas-an nga bugat nga problema. Mm. Wala mi nakapuli og atop. Tungod sa kalisod nga wala na ko'y trabaho, nga doon ako'y sakit nga bati karon sa akong lawas, nga dili na ko makakaya og trabaho. Si Uncle dili na sad ka trabaho. Di na sad siya ka trabaho. Oo, so salamat ka ante. Tagtag og hero. Salamat.